Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsingawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santiago. At sa ating mabuting balita, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon na katulad ng kanyang mga tagasunod. Kabilang na dito si Apostol Santiago, ang tunay na pamamaraan upang mapalapit sa Panginoon ay ang pagsisilbi sa kapwa. Bilang bahagi ng ating papuri at pagsisilbi sa Diyos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginikipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kuminsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha
ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan niyong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsipayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kinikilala ba natin ang ating mga sarili bilang tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno? Sa ating pong pagdiriwang ng kapistahan ni Santiago Apostol, tinatawag po tayong pagnilayan kung gaano ba tayo kalapit sa ating Panginoon. Sa mabuting balita, natunghayan natin yung ina ni Juan at Santiago, no, dahil sila'y magkapatid, anak ni Zebedeo, lumapit kay Jesus. At kung tutuusin, yung paglapit na yun ay pakiusap sa palakasan. No? Kasi sabi niya, kung kayo ay maghahari at kinikilala kayong Mesiyas, no, at ang imahe ng mga Hudyo ay ang Mesiyas ay magtatatag ng bagong kaharian sa lupaing ito. Bagong Jerusalem, kung saan mapapalayas ang mga mananakop at muling itatatag ang kaharian ng Jerusalem katulad ng pagtatag ng kaharian ni David. Pinapakiusap niya, baka naman yung aking dalawang anak, pumayag na nga akong sumama sa iyo. Itigil ang kanilang sariling kabuhayan. Baka naman pwedeng sila ang ilagay mo sa kanan at kaliwa. No? Dinadaan sa palakasan, sa pakiusap. Marami kang kasama, Jesus, pero sana yung dalawa ang ilagay mo na pinakamalapit sa iyo. Pero anong tugon ng ating Poong Jesus Nazareno? No? Hindi mo nauunawaan ang hinihingi mo. Hindi dahil sa pagpapakasakit na daraanan ko, kundi dahil nasa isip mo pa rin na ang buhay Kristiyano ay tungkol sa pagtatag ng kaharian na katulad ng kaharian dito sa lupa. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na pagkimkim ng kapangyarihan, pagkakaroon ng impluensya, pagkakaroon ng napakaraming ari-arian. Kung tutuusin, ang buhay Kristiyano, gaya ng ating sinabi, gaya ng sinabi ng mabuting balita, ay tungkol sa pagpapakababa. Kung tatandaan natin, laging sinasabi ng ating Poong Jesus Nazareno, sino ba ang natatanging hinihirang sa kaharian ng Diyos? Ang mga maliliit, ang pinakamababa, ang pinakamahirap. Na sa kabila ng kawalan, ay patuloy na binibiyayaan ng Diyos at kinikilala na ang buhay nila ay nanggagaling at nagpapatuloy dala ng biyaya ng Diyos. Kaya kung sino man ang nais lumapit sa Kanya, maging malapit sa Kanya, mahirang kasama niya, kinakailangang makiisa sa mga iyon. Matuto, magkaroon ng pamumuhay na ang inuuna ay ang kabutihan ng kapwa, ang paglilingkod. Dahil sa huli, ngayon kinikilala natin ng mga apostol na malapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Sa madaling sabi, kung hinihiling nila iyon, kung ninanais nila iyon, naibigay naman sa kanila. Pero hindi dahil nakipagpalakasan sila, hindi dahil nag-ipon sila ng impluensya,
Pero dahil sinunod nila ang Panginoon, nakiisa sa mga aba, sa mga walang-wala, namuhay ng hindi inaalintana ang paglilingkod. Maaaring may pag-aari, maaaring nagkaroon ng kapangyarihan, pero hindi ginamit para sa sarili. At iyon po sana ang alalahanin natin sa ating araw-araw na buhay. Maraming pagpapala ang binibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang tanong, saan ba natin ginagamit? Kanino ba natin iniaalay? Sa ating sarili ba? O sa kapwa? Sa ngalan ng pagiging sikat? Pagiging asensado? Pagiging marangya? O sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana tayo'y maging mga tunay na kasunod, sumusunod sa ating Poong Hesus Nazareno. Na gaya ng mga apostol, ang ating buhay, mga yaman, ang ating pagpapasya, ay tungo sa ikabubuti ng iba, tungo sa tunay na paglilingkod. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino, saan, ano ang tinatawag sa akin ng Panginoon upang lalo akong maging katulad niyang nag-alay ng buhay sa lahat, naging lingkod para sa lahat. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ng kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin na may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob, natutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na patuloy na naglilingkod sa kapwa bilang bahagi ng paglilingkod sa Diyos, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit naming sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay naming ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dalisayin mo kami, pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ni Santiago at ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.